Kaya pala sinasabi ng marami na hindi na daw kagulat-gulat nga itong pagdeklara na itong si Sara Duterte. Pag-announce niya na siya ay tatakbo sa 2028. Dahil sinasabi rin po ng ilang eksperto na pagkaupo pa lang daw ni Sara Duterte, simula na niya daw yon ang pangangampanya para sa susunod na pwesto nga sa pagkapangulo. Ang lala, no? So talagang kaya pala talaga walang achievement etong isang ito kasi ang inaatupag na pala neto ay pamumulitika. Siya rin mismo ang nagsabi, sa kanya na rin mismo nanggaling na matagal niyang pinaplano itong lahat ng ito. Abala siya sa pagpaplano kung paano maging pangulo. Oh, siguro yung galit na lang niya, yung hindi nasunod yung mga gusto niya, hindi nasunod yung katarantaduhan at kawalang hiyaan niya. Doon siguro lalong trigger etong taong ito na palitan agad-agad si PBBM. Gumawa ng paraan para siraan ang nasa Malacanang, para patalsikin ang nasa Malacanang. Ganyan po kalala. At kung ikaw ay isang taga-suporta ni Sara Duterte at nagtatanga-tangahan ka pa rin, hindi mo pa rin alam etong mga ito, kawawa ka. Nabisto, booking mismo, sa sarili niya mismo sinabi na last year pa daw ay naghahanap na siya ng katandem niya. Nagre-recruit na daw siya. Last year pa, nagre-recruit na siya kung sino ang pwede niyang maging vice president. At mantakin mo yung sinabi niya na yung kanya daw nire-recruit na vice president, siya daw, yung vice president daw niya ang pakikilusin niya para managot yung mga taong gumawa ng mali sa ating bansa. Wow! Coming from you? Talaga? Ang pinakamalaking pagkakamali na meron ang bansa natin ay ang pag-usbong, pagsulpot ninyong mag-aama. Hindi mo alam yan? Ang lala, no? So ayan, napaamin din atong si Sara Duterte na noong nakaraang taon pa daw, siya nga nagre-recruit ng pwede niyang makatandem na pwede niyang maging vice president. Nabanggit din niya sa interview kung anumang istasyon ito na hindi daw sapat para sa kanya yung 6 na taon. Minimum of 30 years daw. So dito natin nakikita kung gaano kaswapang, kung gaano kasakim sa power etong mga Duterte. Hanggang doon lang ang kaya nila. Hanggang doon lang. At sana nga maging open ang mga kababayan natin para tignang mabuti. Ano nga ba talaga ang totoong nagawa ng mga Duterte? Positibo ba or more on negative? Kasi kahiya-hiya sa bansa natin. Etong mga to.